Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay, tumututok po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, ito po sa ating programang Kumpirmado. So, hindi na po natin patatagalin pa sapagkat napaka-importante po nitong ating bibigyan po ng reaction ngayon. Ito'y tungkol po sa naging usapin ho dyan sa Kamara na kung saan dito na ho natin malalaman at dito na rin na bubuking ng husto itong si Alice Goo o si Go Waping, no? Na kung saan yung dating vice mayor niya na acting mayor na ngayon ng Banban Tarlac ay tila nakokuryente sa bawat tanong ni Congressman Abante, na kung saan ito din si Alice Goo ay tila nakukuryente din. Parang hirap si Alice Goo na maglatag ng kanyang testimonya kung ano o sino sa kanila ang nagsisinungaling. So para hindi po tayo magtagal, eto po't panoorin ho natin, mga minamahal kong mga kababayan. O saan ka nag-high school? Wala po. Hindi po ako nakapag-high school, Aba, Mr. Chair. pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador. Oo. At tumaharap kayo dito sa Kongreso. Ay hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Kanina tawa ka ng tawa. Hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mo magsalita. At ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi daw nagsisinungaling si Alice Goo. Nasa pagmumukha pa lang ng demonyong to, hayop na to, itong babaeng ito. Alam mo, sa totoo lang, kung ako po ang tatanungin ninyo, kung ako po ay congressman, mag-uusap-usap na kami. 'Di ba? At saka kung ako lang ang mahal ng Pangulo, itutumba ko na to eh. Sa totoo lang, nakakagigil na. Sobrang nakakagigil na po itong Chinese na to. No? Sobrang grabing bihasa po itong Chinese na to, na kung saan tinutulungan talaga ng kanyang hayop na abogado din, na kung saan dahil nga sa kumikita ng malaki sa kanyang abogado, kumikita yung abogado niya sa kanya, ay talagang mas pinili po ng abogado niya na kumampi sa Chinese. No? Alam nyo, malaki pong may tutulong sana ng abogado ni Alice Goo, itong abogado ni Alice Goo, kung ito ay talagang mahal niya ang bansa natin laban sa mga espiya na katulad ni Alice Goo. Pero isang abogado na mas mahal niya ang pera kaysa sa Pilipinas. So wala tayong magagawa, talagang ganun siya. No? Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies, pero ngayon araw po hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white. Aba, ngayong araw po. Alam nyo mga kababayan, grabe po tong
totoo po yung sinabi talaga ni Ping Lacson o ni dating Senador Ping Lacson na itong si Alice Goo ay talagang kumbaga sa aral na aral niya. Aral na aral niya yung kanyang gagawin. Kumbaga siguro isang buong araw silang nag-practice ng abogado niya. O araw-araw sila nagpa-practice ng abogado niya. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan ko, grabe makikita mo na sa kilos ni Alice Goo at makikilala na natin talaga siya. Na talagang grabe yung espiya na to, no? Talagang lahat na ng lahat na ng ebidensya inilatag na sa kanya, pinakita na sa kanya. Abay, grabe. Sabi ko nga talagang buwis buhay na itong babaeng to. Ang sabi niya makikipagtulungan siya. Para hindi siya hindi siya ginalaw doon sa Indonesia, hindi siya pinahirapan para lamang aminin niya yung dapat aminin. At yun nagdrama pa siya na siya daw ay may banta sa buhay. Ngayon na nakabalik na dito, ayun na. 'Di ba? So tuloy tayo. White lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang na-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't care kung anong allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Grabe, hindi daw siya nagsisinungaling. Sobrang sinungaling lang. Sa totoo lang mga kababayan, gigil na po talaga ang taong bayan dito kay Alice Goo. Yung NBI naglabas na po ng comparison doon sa fingerprint niya nung bata siya, nung unang pasok niya dito, ang edad niya ay nasa 12 years old at yung fingerprint niya ngayon ay iisa. Yun po ay mabigat na ebidensya na pwede na pong ipasa sa husgado para paniwalaan ho ng husgado. Pero makikita mo si Alice Goo, yung kakapalan, yung kagaguhan, katarantaduhan, kahayupan, kasinungalingan, ang kapal. Ang kapal ho. Sabi ko nga, kung napunta lang to sa ibang bansa si Alice Goo, nako, wala na to. Todas na tong Chinese na to. Kaya lang sobrang bait lang talaga ng bansa natin. Sobrang bait ng bansa natin. No? Grabe, nagagawa ng mga Chinong ito na lokohin, harap-harapan ang ating mga congressman, no? Grabe. Talagang makikita na natin dito yung kagarapalan ni Alice Goo. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki. Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm? For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iimong sabihin for security purposes hindi ka lumalabas For ng farm? biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano ibig sabihin Biosecurity nun? po para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman, bio. Paano magkakasakit yung mga baboy? Kaya nga bayo. Pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Scientific approach. Ibig sabihin, si Kong Fernandez, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yeah. Wala naman ng meaning, brother. Ganun yun. Hindi, bio Di ba? Bayo sa tingin. So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang ano man sa Bamban Tarlac. Your Honor, bata po, wala po. Baboy Wala. mayroon. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan.
Meron po, supplier ng mais, supplier ng saan? gamot. Taga saan? Taga Banban din. Meron pong taga-Bamban, meron din pong taga-Concepcion, Okay, taga-Capas. kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkada nung bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Kasi alam mo, nung ako naging congressman, Opo. marami kong kaklase roon sa distrito ko eh. Opo. Oo, marami kong kaklase distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, minigay po niya sa akin yung line-up po niya, tsaka yung mga leaders po niya. Yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Anong pangalan po nung former mayor? Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada nyo, Miss Alice. Opo, opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada nyo rin. Acting mayor po na vice mayor po dati, siya po yung ka-line up ko po. Barkada mo rin siya. Opo, kakilala ko Andito rin po. siya, Mr. Chair, no? Opo. Yung pong acting mayor po ng Bamban Tarlac, sino po sila? Ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po bang si Miss Alice Goo, barkada nyo? Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Ay, nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Barkada niyo po ba si Miss Alice? Naging kakilala ko po nung ako'y mayor 2001. Siya po Noong 2001, nakilala niyo. Sa paanong paraan niyo nakilala? nagpunta po sa aking opisina nung ako'y Alam nyo, iba kasi yung barkada sa nakilala. Di ba? So, parang gusto yata mandamay ni Alice ko. So, ito, kaklaruhin lang natin. Iba yung barkada sa nakilala. Kasi, iba yung relasyon nun eh. Kasi kung nakilala mo lang siya, hanggang doon lang yon. Walang namamagitan sa inyo, wala kahit ano. So, pero pagka barkada, ibig sabihin, marami na kayong pinagsamahan o matagal na kayong magkakilala. So, yan po ang ibig sabihin nun, mga minamahal kong mga kababayan. So, tuloy ho natin para maintindihan pa ho natin. mayor, nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong... So, nagkakilala sila dahil nag-apply itong si Alice Goo ng permit para sa kanyang piggery. So, hindi nga magkabarkada. Nagkakilala lang dahil pumunta si Alice Goo sa kanya para humingi ng permit. So, parang kaduda-duda naman yung sinasabi ni Alice Goo. Diba? So, talagang sinungaling tong hayop na to. Ano pong pangalan niyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So, hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor. Hindi po. Yung dating mayor na Feliciano, bago siya naging mayor. Bago po kayo naging mayor. Bago po ako naging mayor, Kayo po yung naging mayor, correct? opo, noong 2001 po. Nung bago kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Hindi po. Sino po yung tinutukoy ni Miss Alice na nagpatakbo sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yon? After me po, siya po naging mayor. Pagkatapos po ninyo naging mayor siya. Opo, si Mayor John Feliciano. Okay, since po kayo naging mayor, ano po pangalan niyo ulit, Mayor? Mayor Leonardo Cruz Anunciacion. Mayor Leonardo Cruz. Since naging mayor po kayo dati, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Kasi po, kinuha po ako ni dating Mayor John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yon? Kinuha po ako ni Mayor John Feliciano para siya po ang magiging mayor ko.
Bilang vice Kinuha mayor po ako. kayo ni Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano para maging Partner ko po siya ni... partner ni Miss Alice bilang Vice Mayor ng Bamban. Opo. At si Alice po ang mayor. Opo. Ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na Vice Mayor? Para yatang bumaba kayo ng ranggo. Tama, no? Nakakapagtaka. Kasi, mayor na siya. Mayor na siya, tapos, kinuha siya ng dating ex-mayor, kinumbinsi siya na patakbuhin na lang na vice mayor para si Alice Goo ang maging mayor. Ba? Nakakaduda. Kung sa inyo mga kababayan, di ba? Nakakaduda talaga. Kasi mayor ka na dahil lang kay Alice Goo na hindi kilalang tao, na hindi man lang alam ng mga taga-Banban kung taga saan talaga ito at saan ito lumaki, ano ang background nito, yun ang ginawa nilang mayor. Hindi kaya may natanggap itong mayor na ito, itong acting mayor na to, na pera, kaya pumayag siya. Kasi mayor na siya eh. Sigurado ko may natanggap to o tumanggap to ng mga malaking halaga para pumayag siya. Kasi mayor ka na. 'Di ba? So sa kaisipan ng mga tao, ba't kaya ibinigay niya yung kapangyarihan? Siyempre, bibigay mo yung kapangyarihan. Sa Pilipinas, napakahalaga ng kapangyarihan kapag mayor ka. Kagawad ka nga lang ng barangay o kapitan ka ng barangay. Nagpapatayan pa yung mga yan. Huwag lamang mapunta sa ibang tao yung kapangyarihan na nasa kanya na. Ito pa kayang mayor. So, ibig sabihin, merong something wrong. Sabihin na natin sa derechahan na may nangyaring hindi maganda. Kasi, biro mo ba naman, di ba? Mayor ka na, tapos ipinagpalit mo ang iyong pagiging mayor sa isang babae na Chinese na hindi alam kung saan nanggaling na lupalo, di ba? So, tuloy ho tayo. Di ba? Nung araw, Vice Mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binaba niyo yung ranggo nyo. Naging Vice Mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay, okay lang po kasi naging third termer po ako ng mayor. Ba? Okay lang daw. Okay lang daw sa kanya. Ba? Mukhang kakaiba. Kakaibang sagot to. Okay lang po. Okay lang na ang nakasalalay dyan yung sitwasyon ng Banban. Okay lang na hindi kilala yung isang babae. Okay lang. Ay nako, parang malabo yata. Parang hindi dapat naisagot niya yung salitang okay lang. Kasi, ewan ko, ang last natin napakinggan, naging 3 beses daw siyang naging mayor naman. So, sabihin, matagal-tagal to sa serbisyo. Pero nakakaduda pa rin, di ba? Anong kapalit? Bakit kailangan niyang bumaba? Di ba? So, wala na po akong trabaho noon. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako dahil po marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Goo. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Goo ay involved sa Pogo sa Bamban. Ay, hindi ko po alam. Hindi niyo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think, kayo nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili O, yun lang po. na acting mayor. Ano po? Yes po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo wala, di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam ko Alam po, niyo po yun, may Pogo. Hindi, parang hindi pwedeng hindi niyo alam eh. ang Pogo po, alam ko po, is illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko ho yun eh.
Kaya alam nyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po yung Pogo is legal po. Alam nyo yung Pogo legal? Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na nung po ako'y vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po yung pong sungwang technology na binigyan namin po resolution. Yun po ang aming ginawa noon nung ako'y vice mayor. Nung kayo po yung vice mayor. Opo. Okay, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang Pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PubCorp. Sino po nagbigay na lisensya? Alam ko po yung PubCorp po. Yung alam po PubCorp? namin, alam po namin meron. Pero hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? kami po ang Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan. Siyempre, may basbas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang PubCorp ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, So dito, kasi tinatanggi ni Alice Goo o ni Go Waping. So dito, hindi na po niya ma-deny ito kasi mismong vice mayor niya na acting mayor na ngayon, ang nagsasabi. So, malaking batayan ho ito at malaking ebidensya ito para po lalong madiin itong si Alice Goo. So sa madaling salita, talagang nagsisinungaling itong babaeng ito na kung saan makapal talaga ang pagmumukha ng Chinese na ito. No? Mga kababayan ko. Tinatanggi ni Alice Goo na hindi daw siya, wala siyang alam. Yung alam lang daw niya yung mayroong lisensya ng PubCorp. No? Kaya binigyan niya ng lisensya din. Dahil, et cetera. So, tumutugma doon sa sinasabi ni Alice Goo na talagang siya ang talagang siya ang may endorse pala nito. Siya ang nag-endorso na kung saan kaya namayagpag yung Pogo diyan sa Banban Tarlac. So hindi niya na to maitatanggi pa kasi malinaw pa sa tubig na hindi na nadadapuan ng hangin ang ebidensya, no? alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban at siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng Sangguniang Bayan at kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, bilang Vice Mayor po, in-endorse po nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng Siguro resolution. Siguro walang binibigay yung Pogo sa Sangguniang Bayan, no? Hindi, huwag kayong tatawa sa akin. Wala po. Alam ko po ang kalakaran sa LGU. Mayor, alam ko, wag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor. So ang gusto pong kasi nga naman kasi katakataka, di ba? Pero dahil nga si Alice Goo o si Go Waping ang mayor, maaari ding ba't nga pala babayaran si Alice Goo? Siya na nga yung may-ari. Isa siya sa nagmamayari. Isa siya sa nagpapatakbo. So posible din na tama naman yung sinabi nitong mayor na baka wala nga naman talagang binigay. Kasi kaya nga kinuha na ni Alice Goo yung kapangyarihan kasi kaysa magbayad sila ng magbayad, magbigay sila ng magbigay ng pera sa mga may hawak o sa mga politikong may hawak ng mga lugar na yan. Diba? So, posible din. Po ito Opo. Oo. Kaya ang tanong ko lang sa inyo ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron Wag niyo akong tatawanan. Hindi. Ang naano ko lang siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogo Row na binigay niyo ng lisensya, ano? Ay, wala po. Wala po. Salamat po at nagsasabi kayo ng totoo.
So, Miss Alice, tama po ba yung sinasabi ni Mayor Orleo? Regarding naman po dun sa sinabi po ni Acting Mayor Anunciacion po, hindi po ako yung kausap po nila. Ano yan? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at Sangguniang Bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po, Hindi daw siya ang kausap nila. Tingnan nyo ha, napakalaking kasinungalingan na po talaga at talamak na yung kasinungalingan ni Alice Goo. Biro mo, hindi naman gagalaw yung mga yon kung hindi siya ang magbibigay ng authorize. Siyempre, bago gumalaw yung mga nasa baba, yung nanghihingi ng permit na yan, na sinasabing Pogo, ang unang makakaalam yan ay siya. Ngayon, dahil nga sa nanggaling na kay Alice Goo, nag-request siya, di ba, na maggumawa ng resolusyon para mabigyan ng permit yung sinasabing Pogo. So, paanong sinasabing na hindi siya ang kausap? Sino kausap ni Alice Goo nang sinabi niyang gawan nyo ng resolusyon? Multo? Sarili niya? Parang malabo naman ho yun, mga kababayan ko. nag-apply po ng resolution po sa kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorso sa Sangguniang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Yan, magandang tanong yan. Kasi, itinatanggi ni Alice Goo na hindi siya, wala siyang alam. Sa madaling salita, yan na yung ibig sabihin ng mga sagot ni Alice Goo. Tinatanggi niya, hindi niya alam, lahat hindi niya alam. So, todo depensa na to sa kanyang sarili. Tinatanong siya ngayon. So, ibig sabihin, nagsisinungaling yung Vice Mayor o yung dating Vice Mayor niya na ngayon ay Acting Mayor na. So, pakinggan ho natin. Teka, hindi mo. Yes, oo, hindi. Nag-isinungaling po yung Acting Mayor. Ang sabi ulitin ko sa inyo ang sabi ng Acting Mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Naka-teammate mo nung tumabo kang Mayor. Nagsisinungaling, oo, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and if you answer me, nagsisinungaling ba yung Acting Mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya Sinabi niya ikaw nag-endorse You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung Acting Mayor. Your Honor, Hindi niya masagot, mga kababayan. Grabe po ka wais. Grabe po ka matinik. Ito si Alice Goo na talagang aral na aral ho. Talagang professional ho ito. Ito na yung sinasabi ni Ping Lacson na talagang aral na aral itong si Alice Goo dahil sa kanya pa lamang mga sagot. Masasabi mo ng bihasa ito. Napakasimple ng tanong, pinapahaba niya. Kung nagsisinungaling ba yung mayor na nagsabi na siya ang nag-endorse o hindi? Oo o hindi. Yun lang. 2 letra lang. Yung isa naman 5. Hindi. 2 letra, oo. 2 lang doon. Kung gusto niya nang hindi siya mapagod, doon na lang siya sa oo. Baka natataasan siya sa hindi. Hindi niya mabanggit. Tingnan niyo kung gaano ka-professional itong babaeng ito pagdating sa pagsisinungaling na parang bihasa talaga. Grabe. Teka, bakit ka umiiwas? Sabi mo hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Oo, hindi.
Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo o hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, lagi sinungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Huwag mong babaguhin tong... Ano ba naman? Sasabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko para kang yung sa budget hearing ng DepEd eh. Ulitin ko ang tanong ko Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nagsisinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nagsisinungaling. Teka. I think better Hindi ka nagsisinungaling. Opo, I think Your Honor, better tanungin po natin siya. Dito. Hindi po. Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. What is the point of order? Can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Okay, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Chairman. Maliwanag po yan. Yes, Congressman. Reminder, Mr. Chairman, to Miss Aka Alisgo. Ma'am, Nakaalis ko. don't tell this committee or the members of this committee what to do. Kasi po, di pa ako dumating sa iyo, pero lahat pati kaso mo, and akala mo hindi kita ipapakontempt? Papakontempt kita dito. Ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Mayor. Yes, sir. Mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alisgo endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Goo si Honorable Councilor Rene Rivera para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yun daw. Huwag mo nang sasabihin yun daw, alam mo ikaw naman Apo, Mayor, pambira ka naman Hindi po. Mr. Chair, ginagawa kaming tanga ni acting mayor dito Hindi po, sir, hindi po. Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate. Matalino ito Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko pong sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nagsisinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo, dito po, under oath po kayo. Opo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Sir, pwede pong pakiulit, Your Honor. Ganito po. You mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Aka Alisgo that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate? Because I think it is not the mayor now is lying. It is Aka Alisgo is lying. So, may we invite Mr. Chairman in the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May I continue, Mr. Okay, Chair? please proceed.
Okay. So, ulitin ko yung tanong ha. Alam na lang ha. So, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Yan. Sige, maganda yan. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor. Yari ka ngayon, acting mayor ka. Kasi po ganito yung... Sinungaling daw po kayo. Kasi po ganito po yung chair. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sumubang technology po para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Totoo po ba yun, Miss Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yun. Hindi mo alam. Okay. Mr. Chair, can I Acting Mayor, sino po ang nag-apply ng lisensya sa PAGCOR ng Pogo? Alam niyo po ba? Dapat alam po yan ng Sangguniang Bayan. Hindi ko po alam. Siguro po pag dumating po si Rene Rivera po dito sa ating session sa susunod, siya po ang nakakalam. Sige po. Mr. Chairman? Miss Chairman? Miss Alice. Wait, please. Please kindly wrap up, Congressman Abante, so that we can follow the list of interpellators. However, opo. any of the members may call the attention of the chair if they want to say anything related to what was being discussed. Of course, with the indulgence of the member who has the floor. No? So, Yeah, may I continue, Mr. Chair? please proceed, and then later we will recognize Congressman Franz. Okay, ang binabanggit mo, Miss Goo, kayo ay Pilipina. Pero bakit sa lahat ng nakita kong korporasyon, kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo? Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? May May magandang tanong ho to eh. Parang nakakaano ko, naalala ko tuloy si Rodrigo Roa Duterte. Sa dami-dami ng pwedeng gawing economic advisor, sino pa ang kinuha? So lumalabas, wala siyang tiwala, walang, parang gusto niya sabihin, walang kakayanan ng isang Pilipino na maging economic advisor. Naalala ko lang Pilipino naman po kasama po, Your Honor. Puro Chinese yung kasama mo ron eh. May Pilipino ron sa korporasyon sapagkat kailangan may 60% na take ang mga Pilipino ron sa korporasyon. Pero nakikita ko, puro Chinese ang kasama mo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Pilipino? Malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala. Kinakailangan makita mo uli. Nakikita. Alam nyo, ang galing talaga magsalita ni Alice Go. Talagang, pagmasdan nyo yung pagmumukha niya, kalmadong-kalmado, na para bagang gusto niyang sabihin, hindi nyo ako kaya. Ako to, si Alice Go ako. Ako to, si Go Waping. Isang bayani ng China. Kinikilalang bayan, kaya hindi ko isusuko ito dahil nasa loob na ako ng teritoryo ninyo. Malapit na namin kayong masakop. Malapit na namin kayong maangkin. Kaya nandito na ako, kaya hindi ko hahayaan na masira ako sa aking bansa na nagtitiwala sa akin bilang isang magaling na spy. No? Biro mo wala ka bang tiwala sa mga Pilipino? Ang sagot niya, pagdating sa mga ganong kumbaga pag sa tingin niya pang-uuto yung isasagot niya, ayun, malaki daw ang tiwala niya sa mga Pilipino. Sobrang laki. Malaki pala tiwala niya sa mga Pilipino. Bakit lumayas pa siya dito? Ba't kailangan pa niya magtago? Ba't kailangan pa niyang lumipad kung saan-saan kasama si Cassandra Ong, pati yung kapatid niya?
'Di ba? O malaki ang tiwala niya na magugoyo niya yung mga Pilipino. Parang yan ang nasa isip ko eh. Kita ko puro mga may iksi ang apelyido eh. Kayo naman, no? Magaling kayo magsanungaling. Ito po bang nasa China Bank na ito? Ano yung figure dito? Pirma nyo to? Pirma nyo po ba ito? Sa China Bank. Ito ba'y pirma nyo? Secretariat, can you please show the document? And kindly wrap up, Congressman Abante. Thank you. Importante lang po ito. Ito. Paki-identify lang kung pirma nyo. Huwag nyo nang tanongin ng abogado nyo. Sabihin nyo lang kung pirma nyo. Biro mo, talagang halatang nagsisinungaling ho itong si Alice Goo. Yung pagmumukha ng babaeng itong masarap na sampalin. Biro mo, pati pirma niya, kailangan pa niyang isang guni sa abogado niya. Alam naman natin yung pirma natin eh. Alam naman natin kung paano tayo pumirma. Wala namang kinalaman dun yung abogado. Kahit balik-baliktarin mo yan, kung pirma mo yan. Hindi yan magagawa ng resolusyon o solusyon ng abogado. Talaga si Alice Goo, grabe ho. Grabe yung practice ng dalawang ito. Kaya dapat sa abogado ni Alice Goo, sinasalvage na rin ho to. Sa totoo lang. Kung ako lang ang presidente, isasalvage ko na itong mga to. Your Honor, regarding po kasi sa bank transactions po, since I have unblocked cases po, I invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Yan na yung sinasabi natin eh. Napakagaling ho talaga ni Alice Goo. Professional liar. Professional spy. Diba? Wala tayong magagawa. Professional eh. Talagang gano'n. Professional. Yun talaga. Doon siya bihasa eh. So wala tayong magagawa doon. Doon siya magaling. Yun ang kaya nga siguro siya ang itilang kasi, di ba? Bago yan binala, bago yan talagang hinasa ng husto yan sa pagsisinungaling. Hinasa ng husto, lalong-lalo na nadagdagan pa na tinuturuan siya ng isang Pilipino sana na mukha namang Judas. Pwede mo lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Your Yung pirma? Honor, Yung pirma? meron po kasing bank documents po and meron po kasi akong unblocked cases po. Okay. Itong next, pirma mo ba to? Itong cheque dito. Paki-show nga kung pirma niya. Sabihin nyo lang pirma nyo eh. Oo. Kung pirma nyo lang. Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baofu po, I invoke my right against... Walang niya talaga. Pag related sa bangko, sa ano, ngayon naman, related sa Baofu, I book my right. Ba yan? Grabe. Ano kaya ang solusyon, ano? Minsan nakakapag-isip ako ng hindi maganda eh. Ano kaya paiminin tong mga ganitong klaseng tao? Parang ang sarap kumuha ng mga long nose tapos hilain yung dila ni Alice Goo. O kaya gamitan ng plies yung dila niya. Tingnan ko kung di magsalita tong Chinese na to. Grabe, sa mismong bansa natin ginagago tayo ng isang babae na spy. Grabe talaga. Ha? Self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron pa kayong biniling property sa Alphaland, Baguio? Your Honor, 2021. wala po. 2021. Bah. Wala daw. Pero 2021 sabi niya. Hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan nyo, Ito yata yung naging usapin doon sa Senado, doon kay Jinggoy, na
Matagal din silang nag-usap. Bakit hindi natuloy? Yung pinag-usapan natin dito dahil nga sa kumontra si Mayor Magalong. Pero hindi masabi ni Alice Goo kung bakit, 'di ba? Pero alam na natin 'di ba? 'Yun ang pinakasagot talaga doon kasi hinarangan ni Magalong yung pagpapatayo nila ng Pogo. Doon binalaan sila Huwag yun nang tangkain pa kasi hindi kayo pwede dito sa Baguio City. Kaya inatras muna ni Goo. 'Di ba? Grabe. Sa isang nagngangalang Ann Jaime. Totoo hindi? Hindi po natuloy. Totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nagngangalang Ann Jaime? Whether Hindi po. natuloy o hindi, pero pinangalan mo sa nagngangalang Ann Jaime. Hindi po. Pagkatapos po niyan, the Alpalan Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa nyo. Inaprubahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Your Honor, ano pong corporation po? Baka kunwari pa hindi niya alam. Property mo. Opo, pero ano pong corporation po? Alphaland. Opo, pero from ano pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy Bago ko magbigay yung pangalan, sabihin mo muna sa akin kung may property ka doon. Ikaw naman. Hindi po natuloy po yung property po, Your Pero Honor. nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran, hindi lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Meron akong copy ng cheque dito. Pakitingin nga kung hindi pirma mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung iyong ani namin na ito'y binayaran mo ng 23,800,000 pesos, yun po yung cheque nyo. Totoo ba yun? Grabe, 23, 28 million. 'Di ba? Ang laki. So posibleng hindi niya ituloy 'yun. 23 million na ang naibabayad mo. 'Di ba? Hindi pa lang tinutuloy kasi nga ayaw ni Magalong. Hindi pa lang tinutuloy kasi meron siya niyan, yung kaso niya na 'yan. Meron siyang kinakaharap ngayon. Ba't pa niya itutuloy? Gayong pinaalis na nga ng ating mahal na Pangulo lahat ng Pogo dito sa ating bansa. Hindi. Your Honor, about po sa bank transactions po, and Hindi na kasama sa case mo to eh. Opo, pero may AMLAC case po kasi final po Hindi sa akin. kasama sa case mo ito. Opo, pero Isasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po kasi teka ng muna. bank transactions po sinama po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to, hindi pa kasama ito. Kaya hindi ko pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor, Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh. Your Honor, lahat po ng banks ko po. Nagbayad ka ba ng down payment sa Alpaland na ang pangalan Alpaland Baguio Mountain Log Homer Incorporated na 23,800,000 pesos, 800,000. Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng Hindi AMLAC pa po. nga kasama ito sa Kasama po Isasama pa lang natin. Oo. Ito, pakita nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. Ikaw naman, no? Tama. Your Honor, yung lahat po kasi ng banks po, sinama po ng AMLAC. Kaya I invoke my right against self-incrimination Your po. Honor, nandiyan ba yung AMLAC? Para makaligtas nga naman si Alice Goo. Pero sa husgado, hindi na siya makakaligtas niyan. Alam nyo, kahit ano naman pagsisinungaling ni Alice Goo sa kamera, dahil kamera na po ang kalaban niya at may mga ebidensya, sigurado pong wala na. Marami siyang kaso na human trafficking, basta marami. So, wala na ring laya ito. Tatanda na lang sa kasinungalingan niya itong si Alice Goo sa kulungan. Diba? At saka ipapadeport na rin ito. Wala na to. Kahit anong gawin pa ni Alice Goo, kahit magsinungaling pa siya na magsinungaling, hindi na siya kung ano pa man, dahil wala na rin to. Talagang lalayas na ho ito dito sa ating bansa.
Okay, by the way, bago ang lahat, mga minamahal ko mga bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Ganun pa man, nakita naman ho ninyo yung mga kasinungalingan ni Alice Go. Pero alam ko hindi siya magtatagumpay dito sapagkat napakatalino naman po ng ating mga mambabatas na kung saan hindi talaga pwedeng guyuin itong mga ito dahil, kumbaga, papunta pa lang tayo, pabalik na itong mga to. Kung sasabihin naman ni Alice Go, ba't hindi ko siya nakita? Kung saan ka kasi nakatingin, lagi ka nakatingin sa abogado mo. Diba? So, mga kababayan, nakakatakot na. Kasi talagang itong spy na ito, ay talagang pinapakita niya na yung totoong kulay niya. Kung ano at sino talaga siya. Na kung saan nakasalalay dito yung kanyang misyon bilang isang spy ng bansang China. At bilang membro din ng sindikatong nagpapakilos sa kanya o pumuprotekta sa kanya. So, ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.